So for today's video nga mga mare, so ayan, mag-open tayo ng aking parcel na ngayon lang dumating. Ito pala mga mare, yung aking DIY dishwashing liquid and DIY fabric conditioner. May kasama na palang bote at sticker yung aking binili mga mare. So ayan, kumpleto lahat yan. And kailangan ko lang idikit sa mga bote yung mga sticker. So sobrang dami nga nito, ay aabutin ako ng anong oras. So ayan na nga mga mare, si daddy ang tagabantay ng bibi namin. So after ko nga idikit yung mga sticker sa mga bote mga mare, so ayan, sinimulan ko na nga gawin itong DIY dishwashing liquid. Yung fabric conditioner is ihuhuli ko na nga mga mare kasi nga wala akong lagayan. Napaka-easy lang pala niyang gawin mga mare. Pag hahalu-haluin mo lang lahat ng included or lahat ng ingredients na kasama dito, and yun, ilalagay mo lang sa tubig lahat. Pagkatapos, hahalu-haluin mo lang mga mare, and yun, kailangan mo lang magantay ng 24 hours bago mo isalin sa mga bote. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon, kailangan nating merong pagkakakitaan. Kahit nasa bahay lang tayo, meron tayong income kahit konti. Ang hirap ng walang pera mga mare. So ayan na nga mga mare, mag-aantay na lang ako ng 24 hours para maisalin ito lahat sa mga bote. And ayan, naasikasuhin ko na nga lahat ng bote at nagkakalat na nga dyan. So ayan na, paggabi na yan mga mare. Kaya kailangan linisin ito, makalat bago matulog. So ayan na nga mga mare, kinaumagahan ang kumari nyo nilagnat. Pero kahit tayo nilalagnat mga kumari ko, ay aba, kailangan pa rin nating tumayo at magluto para sa pagkain ng ating mga bibi. Ganyan naman talaga pag mga nanay na tayo mga kumari, no? Kailangan nating tumayo kahit tayo ay may mga sakit na kasi no choice tayo, walang ibang gagawa ng mga gawaing bahay dito sa atin, walang magluluto. So kahit masama yung pakiramdam mo, ay kailangan mo talagang tumayo kasi walang kakainin yung anak mo. So ito nga yung lulutuin ko para kay baby mga mare. Itong kalabasa na galing sa likod namin ay konti na lang talaga yung natitira, and ayan na nga, i-steam ko na nga lang lahat to. And may kasama pa pala itong sayo. May kasama din pala itong malunggay mga mare. Hindi nawawala sa kanyang recipe itong malunggay na to. Ewan ko ba, nasanay na akong lagyan ng malunggay ang kanyang pagkain. Sa awa ng Diyos ay hindi naman nananawa itong batang ito sa mga inihahain ko sa kanya mga mare. Kahit abay walang kalasa-lasa ang mga pagkain binibigay ko sa kanya kasi nga puro gulay. Nagsimulang kumain si bibi ko ng mga gulay simula nung 5 months inihap siya. Kaya ayan, nasanay na siya na puro gulay ang pinapakain sa kanya. And may kasamang kanin na parang lugaw na siya. Nagsimula kami sa puree, and ngayon medyo may texture na ang kinakain ni baby para masanay na siyang kumain na medyo matigas-tigas. Para naman pag lumaki na siya, hindi na siya mahirapang kumain ng kanin at gulay. So ang dati kong ginagawa mga mare is nilalaga ko lang kasama ang kanin, pero ngayon ang ginagawa ko sa mga gulay is ini-steam ko na para hindi na siya hassle gawin. Napakabilis lang niyang gawin. Buti na nga lang itong sterilizer ng bote na nabili ko para kay baby is pwede na rin siyang steamer mga mare. So ayan, dyan ko na nga ini-steam yung mga gulay niya. After ko nga gawin lahat yan mga mare, ayan, nag-asikaso na nga ako na pagkain din namin ni daddy. And ayan na nga mga mare, after ko niyang gawin is nagpakain na nga ako kay baby. Buti na nga lang mga mare is malakas kumain si baby, and hindi talaga humihina ang pagkain yan. Kahit yan ay masama ang pakiramdam, talagang ang pagkain niya ay dire-diretso pa rin. Malakas ang kumain, malakas uminom tong tubig. Hindi rin nagrereklamo or nag-iinarte yan sa mga kinakain niya mga mare. Kahit minsan tinitikman ko ay mga wala talagang lasa ang mga hinahanda ko sa kanya mga mare. And masaya ako na ganun siya sa pagkain mga mare, para pagdating nang siya ay lumaki na, hindi siya magiging pihikan sa pagkain. And syempre, hindi rin ako mahihirapan na magpakain sa kanya in the near future. So, di ba, ang hirap magpakain ng baby pag or ng bata pag sobrang pihikan sa pagkain. So, ngayong bata pa siya, sasanayin na talaga. So, ayan na nga mga mare, salamat sa inyong panunood. Sa uulitin ulit.